May mga sandali sa buhay na isang pangungusap lang ay sapat na para baguhin ang tadhana ng maraming tao. Nang araw na iyon, sa gitna ng marangyang conference room, sa harap ng napakaraming mga ehekutibo at isang business partner na itinuturing na pinakamahalaga sa kumpanya, bigla na lang itinuro ako ng direktor at malamig na ipinahayag, opisyal ka ng tinatanggal sa trabaho. Lumabas ka na sa conference room na ito ngayon din. Walang anumang paliwanag, walang pagkakataong magdepensa, at walang sino mang nagsalita para ipagtanggol ako. Nanatili akong nakatayo roon, tulala ramdam na ramdam ko ang mga matang nakatuon sa akin, mga matang puno ng kuryosidad, pagkasuklam at pagwawalang bahala. Sa sandaling iyon, isang bagay ang aking naunawaan. Sa lugar na tinatawag na opisina, may mga pagkakataong maaari kang tapak-tapakan ng walang awa dahil lang wala kang sino mang kinakapitan. Ngunit ang hindi alam ng lahat sa silid na iyon ay ang lalaking nakaupo. Sa pwesto ng pinakamalaking partner, ang taong tahimik na nagmamasid mula simula hanggang wakas ay ang sarili kong ama. At mula sa sandaling binigkas ko ang salitang Papa, ang buong sitwasyon ay nagbago. Ang kayabangan ay nagsimulang manginig. Ang mga dating humahamak sa akin ay nagsimulang yumuko. At ang direktor na kalalabas lang ng desisyon na tanggalin ako sa harap ng lahat ay hindi inaasahan na ang mismong pangungusap na iyon ang magiging simula ng kanyang katapusan. Noong umagang iyon, ang Makati ay kasing abala pa rin ng dati. Ang mga tao ay siksikan sa kahabaan ng Ayala Avenue sa harap ko. Ang mga busina ng sasakyan ay sunod-sunod na tumutunog humahalo sa pamilyar na ingay ng isang umaga papasok sa trabaho. Nakatayo ako sa harap ng gusali ng kumpanya, nakatingala sa mga makikinang na salamin na sumasalamin sa mapusyaw na asul na langit. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang biglang bumalot sa akin. Hindi ito kaba, hindi rin pananabik, kundi isang malabong kutob na ang lugar na ito ay mag-iwan sa akin ng mga alalang hinding-hindi ko malilimutan. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking puting blouse na maingat kong pinlansya kagabi at pumasok sa loob. Ang lobby ng kumpanya ay malawak, malamig at marangya. Ang bawat hakbang ko ay umaling-aungaw sa sahig na gawa sa marmol. Isang mekanikal na pagbati ang ibinigay ng receptionist. Ang lahat ay nagmamadali, abala at tila walang sino mang nakapansin sa isang bagong empleyadong tulad ko. Napasok ako sa kumpanyang ito gamit ang sarili kong kakayahan. Hindi ako humingi ng tulong, hindi umasa, at lalong hindi ko ginustong malaman ninuman kung kaninong anak ako. Isang gabi, bago ang unang araw ko sa trabaho, tinanong ako ni Papa, "Anak, sigurado ka bang hindi mo kailangan ng tulong ko?" Ngumiti lang ako, at ipinagtimpla siya ng isang tasa ng mainit na kape. Gusto kong subukan sa sarili kong paraan pa. Gusto kong malaman kung gaano kalayo ang mararating ko kung wala ang anino mo. Matagal akong tiningnan ni Papa. Ang kanyang mga mata noon ay hindi nagpapakita ng galit o pamimilit, kundi ng malalim na pag-iisip ng isang taong marami ng pinagdaanan. Sa huli, tumango siya. "Sige, pero tandaan mo, anak, ang pananahimik mo ay hindi nangangahulugang mahina ka. Naghihintay ka lang ng tamang panahon." Malinaw kong naaalala ang mga salitang iyon. Sa unang araw ko, itinalaga ako sa Projects Department. Isang malawak na silid, maraming mga mesa na magkakatabi. Ang mga katrabaho ko ay tumingin sa akin ng may halong kuryosidad at pagtatasa. Sa lugar na ito, hindi gaanong nagtatanungan ang mga tao. Takot ang lahat na kapag nagsalita sila ng marami, mailalantad nila ang kanilang mga kahinaan. Sa unang pulong na dinaluhan ng direktor, pumasok siya ng may kumpiyansa, makintab ang sapatos na katad, at ang kanyang malamig na mga mata ay isa-isang sinuri ang bawat tao na parang tinitingnan ang mga produkto. Nang tumigil ang kanyang mga mata sa akin, kahit isang saglit lang, malinaw kong naramdaman ang hindi maitatagong paghamak. Itinanong niya ang pangalan ko, kung saan ako nagtapos, at bahagyang ngumisi. "Dito wala akong pakialam kung sino ka sa labas," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. "Ngayong nasa kumpanyang ito ka na, umayos ka sa pagtatrabaho." Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan.
Yumuko ako at sumagot ng isang mahinang opo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw kong makakuha ng atensyon. Sanay na akong nasa likod at nagmamasid kaysa magsalita. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ko ang aking sarili sa trabaho. Sunod-sunod ang mga proyekto, mga plano na umaabot sa dos-dosi ng pahina. Gabi-gabi akong umuuwi nang late ang ilaw sa aking maliit na kondo ay tumatama sa mesang pinagtatrabahuhan ko, inaayos ang bawat numero. Nagtrabaho ako ng maingat at masinop, hindi umaasang mapuri, umaasa lang na hindi magkamali. Ngunit sa lugar na ito, ang pagiging magaling ay minsan nagiging kasalanan. Unti-unti napansin ko na ang tingin sa akin ng direktor ay hindi na lang basta pagwawalang bahala. May kasama na itong inis at isang bagay na tila pag-iingat. Marahil ay hindi niya gusto ang mga taong hindi marunong sumipsip at hindi rin niya gusto ang mga taong tahimik na nagtatrabaho ngunit nakikilala pa rin. Alam ko, ramdam ko, pero pinili kong manahimik. Hindi ko inasahan na ang pananahimik na iyon ang magtutulak sa akin sa araw na ituturo ako at tatanggalin sa harap ng buong kumpanya at magiging simula ng isang katotohanang magpapatahimik sa buong conference room. Pagkatapos ng unang linggo, nasanay na ako sa takbo ng buhay sa kumpanya. Maagang dumarating sa umaga, late na umuuwi sa gabi. Sa gitna ng mga hanay ng mga mesa, natutunan kong magmasid ng higit pa kaysa magsalita. Dito ang taong madaldal ay hindi siguradong magtatagal, ngunit ang taong marunong manahimik sa tamang oras ay madalas na nakakaligtas. Ang projects department ay palaging tensyonado. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagring sunod-sunod, ang mga email at ang tunog ng mga keyboard ay hindi humihinto. Ipinasa sa akin ang mga gawaing ayaw tanggapin ng iba, pag-verify ng mga lumang datos, pag-edit ng mga planong ibinalik at pag-uulit ng mga analysis na minadali ng iba. Walang nagsasabi ng direkta, pero naiintindihan ko na ito ang kanilang paraan para subukan ako. Hindi ako nagreklamo o umalma. Gabi-gabi, pag-uwi sa aking kondo, umuupo ako sa harap ng maliit na mesa sa ilalim ng dilaw na ilaw, tahimik na tinitingnan ang bawat numero. Minsan, halos 2:00 na ng madaling araw, nananakit na ang mga mata ko pero hindi pa rin tumitigil ang aking mga kamay. Sinasabi ko sa sarili ko na basta't tama ang ginagawa ko, walang sino mang magkakaroon ng dahilan para paalisin ako. Ngunit nakalimutan ko ang isang bagay sa kumpanyang ito, hindi mahalaga kung tama o mali ka, ang mahalaga ay kung gusto ka ng nakatataas sa iyo. Ang unang pulong kung saan ako ang nagpresenta ng proyekto ay naganap isang maulang hapon. Malawak ang conference room gawa sa salamin at sa labas ay makikita ang mga patak ng ulan na dumadaloy sa bintana. Tumayo ako, pilit na pinapakalma ang aking boses at malinaw na ipinaliwanag ang bawat bahagi. Nang matapos ako ilang segundo, ang lumipas na tahimik ang lahat. Sumandal ang direktor sa kanyang upuan, nakakrus ang mga braso at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Bago dahan-dahang nagsalita, "Ikaw ang gumawa ng report na to." Tumango ako. "Opo." Ngumiti siya, ngunit ang ngiti niya ay walang bakas ng papuri. Ang sobrang sipag ay hindi rin maganda. Dito, kailangan namin ng flexibility, hindi yung sobrang higpit at rigid. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi ko maintindihan kung ano ang mali sa pagiging masusi, pero yumuko pa rin ako. "Opo sir, tatandaan ko po." Pagkatapos ng pulong na iyon, mas naramdaman ko ang mga tingin sa paligid. Hindi na kasing pala kaibigan ng dati ang mga katrabaho ko. May mga umiiwas sa tingin ko, may mga bumubulong kapag papalapit ako. Palihim kong naririnig ang mga bulungan sa likod ko. Hindi siguro simple ang babaeng yan. Bakit kaya siya binibigyan ng maraming trabaho? Nginingitian ko lang ito. Alam ko na kapag mas magaling ang ginagawa mo kaysa sa inaasahan nila, lilitaw ang pagkainis. At tulad ng inaasahan ko, nagsimulang mabanggit ang pangalan ko, ngunit hindi sa positibong paraan. Mas madalas akong ipinatawag ng direktor sa kanyang opisina minsan. Dahil sa isang maliit na pagkakamali sa report, minsan dahil sa isang sagot na sa tingin niya ay kulang sa pagpapakumbaba. Isang beses, inilapag niya ang isang folder sa mesa at tiningnan ako ng diretsyo.
Alam mo ba kung bakit hindi kita gusto? Nanahimik ako. Nagpatuloy siya. Dahil hindi ka marunong makisama. Nagtatrabaho ka ng hindi marunong sumipsip, hindi marunong sumunod sa agos. Humigpit ang pagkuyom ng aking mga kamay sa ilalim ng mesa, ngunit mahinahon pa ring sumagot. Iniisip ko lang po na ginagawa ko ang aking responsibilidad. Tumawa siya. Responsibilidad? Napakabata mo pa. Noong gabing iyon, mas late akong umuwi. Malakas ang ulan bumaha sa kalsada at namatay ang makina ng sasakyan ko sa gitna ng daan. Nakatayo ako sa ilalim ng isang silong pinapanood ang maruming tubig baha na dumadaloy sa aking mga paa at biglang bumigat ang aking puso. Nag-vibrate ang telepono ko. Si Papa. Okay ka lang ba anak? Ang boses ni Papa ay kalmado at mabagal pa rin. Kinagat ko ang labi ko at sumagot. Okay lang po pa. Sadyang hindi lang po nila ako gusto rito. Matagal na nanahimik si Papa, bago nagsalita, hindi lahat ay magugustuhan ang pagiging matuwid. Pero tandaan mo ang taong humahamak sa iyo ngayon ay hindi siguradong mananatiling nakatayo bukas. Tumingala ako sa puting kurtina ng ulan sa harap ko. Sa unang pagkakataon, malinaw kong naramdaman na ang mga mapayapang araw ko sa kumpanyang ito ay malapit nang matapos. At hindi ko alam na malapit nang maganap ang isang nakatakdang pulong kung saan mula sa isang hindi kilalang empleyado, ako ay magiging target na ituturo sa harap ng buong kumpanya. Mula noong gabing iyon, sa ilalim ng ulan, mas malinaw kong naramdaman ang isang tahimik ngunit malamig na pagbabago sa pakikitungo ng mga tao sa akin. Walang nagsasabi ng direkta, ngunit ang hangin sa paligid ko ay pabigat ng pabigat araw-araw. Ang mga email sa trabaho ay nagsimulang magkaroon ng tonong naiinis. Ang mga gawaing natatapos ko ng maaga ay ipinipigil pa ulit-ulit na sinusuri, habang ang mga malinaw na pagkakamali ng iba ay madaling pinalalampas. Noong umagang iyon, kalalapag ko lang ng aking bag sa mesa nang makatanggap ako ng abiso para sa isang agarang pulong. Conference Room 12, isang lugar na karaniwang para lamang sa mga mahahalagang pagpupulong. Medyo nagulat ako dahil karaniwan ang mga ganitong pulong ay hindi nangangailangan ng isang empleyadong tulad ko. Ngunit inayos ko pa rin ang aking damit, dinala ang aking folder at naglakad. Ang mahabang pasilyo ay maliwanag at ang puting ilaw ay nagbibigay ng mas malamig na pakiramdam sa lahat ng bagay. Nang buksan ko ang pinto ng conference room, halos lahat ay naroroon na. Sabay-sabay silang lumingon sa akin bago mabilis na umiwas ng tingin. Pumili ako ng upuan malapit sa dulo ng mesa. Tahimik. Nahuli ng ilang minuto ang direktor. Pumasok siya, inilapag ang kanyang briefcase, hindi bumati at agad na sinimulan ang pulong. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa saradong silid. May problema ang Project A. Agad na naging tensyonado ang paligid. Tumingin ako sa screen ng projector, lumitaw ang mga pamilyar na numero. Iyon ang proyektong ako ang namamahala sa analysis. Medyo napigil ko ang aking hininga. Huminto ang direktor at lumingon sa akin. Ipaliwanag mo ulit sa lahat. Tumayo ako, pilit na pinapanatiling kalmado ang aking boses. Malinaw kong ipinaliwanag ang bawat item, bawat datos. Pagkatapos kong magsalita, agad siyang sumabat. Pero bakit iba ang numerong ito sa kopya na natanggap ko? Natigilan ako sandali. Sigurado akong hindi ako nagkamali. Binuksan ko ang aking dokumento at itinuro ang pinakabagong rebisyon. Sir, ito po ang updated version basis sa request ninyo kahapon. Marahan niyang tinapik ang mesa. Huwag kang sumasagot. Dito kapag sinabi ko ako ang tama. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Nakatayo ako roon, pakiramdam ko ay dinadaganan ako ng lahat ng mga mata. Isang department head na nakaupo malapit sa direktor ang bahagyang umubo at nagsalita. Baka po nagkamali lang ng pinadalang version. No, sinamaan siya ng tingin ng direktor. Pinagtatanggol mo ba siya? Wala nang nagsalita. Nagpatuloy ang pulong sa isang mabigat na kapaligiran at napagtanto ko na mula simula hindi ang proyekto ang problema kundi ako.
Ako ang pangalang pinakamadalas banggitin. Ako ang ginawang halimbawa ng kawalan ng karanasan ng hindi pag-unawa sa kultura ng kumpanya at ng pagiging rigid sa trabaho. Nang malapit nang matapos ang pulong, biglang nagsalita ang direktor na parang hindi sinasadya. Sa susunod na linggo, tatanggapin ng kumpanya ang isang napakalaking strategic partner. Ang kontratang ito ang magdedesisyon sa ating kinabukasan. Nagbulungan ang buong silid. Malinaw kong narinig ang malalim na paghinga ng ilan. Nagpatuloy siya, ayokong magkaroon ng anumang pagkakamali sa sensitibong panahong ito at lalong hindi ko kailangan ng mga taong hindi marunong makisama. Pagkasabi niyon, direkta siyang tumingin sa akin. Hindi kailangan ng salita para maintindihan ng lahat ang ibig niyang sabihin. Nakaupo akong tahimik, mahigpit na nakahawak ang mga kamay sa aking hita. Isang malinaw na pakiramdam ang biglang sumagi sa akin, malapit na akong itulak palabas. Pagkatapos ng pulong, isa-isang umalis ang mga tao. Walang kumausap sa akin. Inayos ko ang aking mga gamit at lumabas sa mahabang pasilyo. Ang puting ilaw ay nagniningning pa rin, ngunit pakiramdam ko ay naglalakad ako sa isang madilim na lagusan. Nag-vibrate ang telepono ko. Isang text mula kay Papa, isang linya lang. Malapit na ang oras. Huminto ako paulit-ulit na binasa ang mensahe. Hindi ko alam kung bakit bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako nagtanong pabalik dahil sa kaibuturan ko, ramdam ko na ang paparating na malaking alon. At hindi ko alam na sa darating na pulong kasama ang partner, ang pangalan ko ay babanggitin sa paraang hindi inaasahan ng sino man sa kumpanyang ito. Pagkatapos ng pulong na iyon, ang lahat sa kumpanya ay naging kakaiba. Sa panlabas ang mga tao ay pumapasok pa rin sa tamang oras nag-uusap at nagtatawanan at regular na nagpapadala ng mga email. Ngunit kung mapapansin mo, mararamdaman mo ang isang nakakubling tensyon na kumakalat sa lahat ng departamento. Parang hangin bago ang isang malakas na bagyo, mabigat at nakakasakal. Ang buong kumpanya ay nagsimulang umikot sa dalawang salita, malaking partner. Ang mga pasilyo ay mas madalas na nililinis. Ang conference room 12 ay inayos pinalitan ng mga bagong upuan at bulaklak sa gitna ng mesa. Ang mga department head na dati ay late dumarating ay maaga nang nagpapakita na kaayos na suit at buhok. Lahat ay takot magkamali dahil naiintindihan ng lahat na kahit isang maliit na pagkakamali sa panahong ito ay maaaring maging dahilan para matanggal. At ako, alam kong nasa tuktok ako ng listahan ng mga posibleng isakripisyo. Ang trabaho ko ay biglang dumoble. Ang mga gawaing hindi ko naman responsibilidad ay ipinasa sa akin na may pamilyar na dahilan. Magaling ka naman, kaya mo yan. Tahimik ko pa ring ginawa. Pero habang ginagawa ko ito, napagtanto ko na ang mga gawaing iyon ay hindi para mapabuti ang proyekto, kundi parang isang pagsubok sa aking pasensya. Isang araw nagpasa ako ng report sa tamang oras pero sinadya itong ibinalik ng direktor, pinapaayos ang mga maliliit na detalye at pinapabalik sa kanya sa loob ng araw na iyon. Nang matapos ko, tiningnan niya lang ito at itinabi. Iwan mo lang dyan, hindi pa kailangan. Nanatili akong nakatayo ng ilang segundo bago tahimik na bumalik sa aking upuan. Walang tumingin sa akin. O kung mayroon man, mabilis silang yumuko sa kanilang mga monitor na para bang takot na madamay. Noong tanghaling iyon, mag-isa akong kumain sa kantin. Ang mga tao ay nagkumpulan sa ibang mga mesa, masayang nag-uusap tungkol sa darating na pagtanggap sa partner. Narinig ko ang mga bulungan. Mahirap daw kausap ang partner na yan. Kung mapipirmahan ng direktor ang kontratang ito, siguradong sigurado na siya sa pwesto niya. May isang tumingin sa direksyon ko at bumulong. Siguradong may mananagot kung magkakaproblema. Yumuko ako, hinalo ang aking iced tea. Ang tunog ng yelo na tumatama sa baso ay napakalamig. Sa sandaling iyon, malinaw kong naunawaan na ang taong iyon ay maaaring ako. Sa hapon, ipinatawag ako ng direktor sa kanyang opisina. Malawak ang silid, sarado ang mga kurtina, at ang dilaw na ilaw ay nagpadagdag sa bigat ng kapaligiran.
Hindi niya ako agad tiningnan abala sa pagpirma ng mga dokumento, hinayaan akong nakatayo roon. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingala siya. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang pulong sa partner bukas? Tumango ako. Opo, alam ko. Sumandal siya sa kanyang upuan, mabagal ang boses. Kung gayon, diretsuhin na kita. Ayokong makita ang anumang mukha na nakakainis sa akin sa pulong na iyon. Bahagyang nanikip ang dibdib ko pero nagtanong pa rin ako. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ngumisi siya. Matalino ka naman dapat, alam mo na. Humigpit ang pagkuyom ng aking mga kamay, pilit na pinapanatiling kalmado ang aking boses. Kung may pagkakamali ako sa trabaho, handa po akong managot. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay. Hindi laging kailangan ng dahilan dito. Ang mga salitang iyon ay parang isang punyal na tumusok sa puso ko. Tumayo ako at yumuko. Opo, naiintindihan ko. Yung paglabas ko sa opisina ng direktor, dahan-dahan akong naglakad sa mahabang pasilyo, bawat hakbang ay parang may pabigat. Hindi ako umiyak at hindi rin ako nakaramdam ng galit tulad ng inaasahan ko. Sa halip, isang malinaw na pakiramdam ang nanaig ang katahimikan sa harap ng isang bagay na hindi maiiwasan. Noong gabing iyon, mas maaga akong umuwi. Si Papa ay nakaupo sa sala nagbabasa ng dyaryo. Nang makita ako, ibinaba niya ang dyaryo at matagal akong tiningnan. Nagsimula na ba sila? Tumango ako. Hindi na kailangang magkwento pa. Naiintindihan na ni Papa. Bumuntong hininga siya, bumaba ang tono ng boses. Ginawa mo na ang lahat, anak. Ang mga susunod na mangyayari ay wala na sa iyong kontrol. Umupo ako sa tabi niya at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, napanatag ang aking kalooban. Hindi ko tinanong kung ano ang gagawin ni Papa at hindi rin ako umasa na makikialam siya dahil alam kong kapag nagsalita na siya, hindi na magiging simple ang mga bagay. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang tanging nasa isip ko ay ang imahe ng conference room 12, kung saan haharapin ko ang lahat. Alam ko na ang pulong sa partner ay hindi lang basta isang pulong. Ito ang lugar kung saan ako itutulak sa liwanag, ituturo at aalisan ng lahat sa harap ng mga tao. Ngunit hindi ko rin inaasahan na sa lugar na iyon ang lahat ay babaliktad sa paraang hindi ka panipaniwala. Kinaumagahan, mas maaga akong nagising kaysa karaniwan. Sa labas, kulay abo ang mga ulap at ang hangin ay sobrang bigat na kahit paghinga ay mahirap. Tumayo ako sa harap ng salamin, inayos ang aking buhok at matagal na tiningnan ang aking sarili. Ang refleksyon ko ay kalmado pa rin, ngunit ako lang ang nakakaalam na sa loob ko ay may isang alon na nagngangalit. Pinili ko ang pinakasimpleng damit, puting blouse, itim na pantalon. Hindi para magpa-impress, kundi para ipaalala sa sarili ko na anuman ang mangyari ngayon, ako pa rin ito, hindi kailangang magtago at hindi rin kailangang yumuko ng sobra. Pagpasok ko sa kumpanya, malinaw kong naramdaman ang ibang-ibang kapaligiran. Mula sa receptionist hanggang sa mga pasilyo, lahat ay bumubulong at nagmamadali. Ang mga tingin na dumadaan sa akin ay hindi na kuryosidad kundi pag-iwas. May mga tumingin sa akin at mabilis na umiwas na para bang ang tingin na iyon ay magdadala sa kanila sa gulo. Maagang binuksan ang pinto ng conference room 12. Nakita ko ang staff na nag-aayos ng tubig at mga dokumento sa mesa. Ang amoy ng kape ay lumulutang sa hangin, ngunit wala itong dalang kaginhawahan. Umupo ako sa dati kong pwesto sa dulo ng mesa, inilapag ang aking bag at tahimik na nagmasid. Isa-isang pumasok ang mga tao, department heads, managers, mga mukhang araw-araw kong nakikita. Pilit ang kanilang mga ngiti. Alam ng lahat na mahalaga ang araw na ito at lahat ay takot na sila ang susunod na isasakripisyo. Dumating ang direktor sa tamang oras. Maayos ang kanyang suit at kurbata at mas kumpiyansa kaysa dati. Sinuri niya ang buong silid at ang kanyang mga mata ay sandaling tumigil sa akin. Sapat na para maintindihan ko na hindi ako magiging payapa ngayon. Nagsimula siya sa mga pamilyar na salita tungkol sa kahalagahan ng partner sa napakalaking pagkakataon na darating sa kumpanya. Lahat ay sunod-sunod na tumango, walang nangahas na magwalang bahala. At pagkatapos, tulad ng isang biglaang suntok,
nagbago ang kanyang tono. Bago dumating ang ating partner, kailangan kong linawin ang ilang mga panloob na issue. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Lumingon siya sa akin, matalim ang tingin. Tumayo ka. Huminga ako ng malalim at tumayo. Ang mahinang tunog ng pag-urong ng upuan ay malinaw na narinig sa katahimikan. Bumibilis ang tibok ng puso ko, ngunit nanatili akong tuwid. Sa mga nagdaang panahon, sabi ng direktor, sapat na malakas para marinig ng lahat. May ilang mga individual na nagpakita ng kawalan ng propesyonalismo na nakaapekto ng malaki sa ating progreso. Huminto siya at itinuro ako. At ang taong iyon ay ikaw. Narinig ko ang malalim na paghinga ng isang tao. May mga yumuko, may mga tumingin sa akin ng may awa, ngunit walang sino mang nagsalita. Nagpatuloy ang direktor, lalong tumitindi ang kanyang boses. Sino ka sa tingin mo para gawin ang gusto mo? Akala mo ba ang mga numerong iyan ang lahat? Binuksan ko ang aking bibig para magsalita, ngunit hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Dito ako ang nagdedesisyon. Ang mga salitang iyon ay parang nagsara ng lahat ng pinto. Nakatayo ako roon, pakiramdam ko ay ang bawat salita niya ay isang punyal na tumatarak sa aking dignidad. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang mapagalitan, kundi ang katahimikan ng buong silid. Sa gitna ng lahat, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang receptionist at bumulong, "Sir, narito na po ang partner." Ang hangin ay tila nagyelo. Huminga ng malalim ang direktor, inayos ang kanyang kurbata at lumingon sa akin, malamig ang boses. "Magaling! Ayokong makita ng partner na may isang empleyadong walang kakayahan na nakaupo rito." Tiningnan niya ako ng diretsyo. "Ligpitin mo ang iyong mga gamit at lumabas ka sa conference room. Mula sa sandaling ito, opisyal ka nang tinatanggal sa trabaho." Ang buong silid ay natigilan. Nanatili akong nakatayo ng ilang segundo, hindi umiiyak, hindi nagmamakaawa. Dahan-dahan lang akong yumuko na para bang itinatatak ang sandaling ito sa aking alaala. Kinuha ko ang aking bag at lumabas sa aking upuan. Habang tumatalikod ako para umalis, narinig ko ang isang malumanay, ngunit malalim na boses mula sa may pinto. "Sandali lang," huminto ako. Lumingon ang direktor, may ngiti na sa kanyang labi. "Magandang araw po, sir. Ikinagagalak ko po kayong makilala." Ngunit hindi niya alam na sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang ginawa ay malapit ng pagbayaran. Ang dalawang salitang "sandali lang" ay hindi malakas, ngunit sapat ang lalim para putulin ang tensyonadong kapaligiran sa conference room. Natigilan ako sa paglalakad, mahigpit pa ring hawak ang aking bag. Sa sandaling iyon, hindi ako agad lumingon. Nanatili lang akong nakatayo, pinakikinggan ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang direktor ang unang kumilos. Agad siyang nagbago ng ekspresyon, isang pilit na ngiti ang lumabas sa kanyang labi at bumaba ang tono ng kanyang boses. "Tuloy po kayo, sir." Pumasok ang lalaki sa silid ng may kahinahunan. Hindi siya nagmamadali o nagpapakita ng labis na kapangyarihan. Ang kanyang madilim na suit ay tamang-tama sa kanya at ang kanyang buhok ay may ilang puting hibla na. Dahan-dahan niyang sinuri ang buong silid, ngunit matalas ang kanyang mga mata na para bang isang tingin lang ay sapat na para maunawaan ang lahat. Sabay-sabay na tumayo ang lahat sa silid. Nakatayo pa rin ako na nakatalikod sa kanila, ngunit agad kong nakilala ang boses na iyon. Isang boses na kasama ko sa aking paglaki, na nagturo sa akin kung paano mabuhay, magtiis at maghintay ng tamang pagkakataon. Mabilis na lumapit ang direktor at inilahad ang kanyang kamay. "Isang malaking karangalan po na matanggap kayo. Ako po ang direktor ng kumpanyang ito." Magalang na nakipagkamay ang lalaki, ngunit hindi nagtagal ang kanyang tingin sa direktor. Tumingin siya ng diretso sa akin na nakatayo pa rin sa gitna ng silid, nakatalikod na parang isang talunan na malapit nang mapaalis sa laro. "Sino siya?" tanong niya, kalmado ang boses. Ang tanong na iyon, kahit mahina, ay nagpatahimik sa buong silid. Natigilan ang direktor bago mabilis na sumagot. "Ah, isa lang po siyang empleyado
Nakatatanggal lang sa trabaho dahil hindi niya natugunan ang mga inaasahan. Panloob na usapin lang po. Hindi tumango ang lalaki, hindi rin ngumiti. Dahan-dahan siyang nagpatuloy. Narinig ko ng malinaw. Sinabi mong tinanggal mo siya. Medyo natigilan ang direktor, ngunit pilit pa ring pinanatili ang kanyang kumpiyansa. Opo, sa tingin ko po ay hindi ito makakaapekto sa ating pag-uusap ngayon. Lumingon ang lalaki at tiningnan ng diretso ang direktor. Ang kanyang mga mata ay hindi galit ngunit sapat ang lalim para makaramdam ng kaba ang sinumang kaharap niya. Hayaan mong ako ang magpasya kung makakaapekto ito o hindi. At pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin sa akin. Miss, humarap ka rito? Dahan-dahan akong humarap. Nagtama ang aming mga mata. Sa sandaling iyon ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Hindi ko na narinig ang aircon, ang pag-urong ng mga upuan, tanging ang pamilyar na pakiramdam na halos makapagpaiyak sa akin. Mahina kong binigkas, Papa. Isang salita lang. Ngunit sa silid na iyon, umalingaw-ngaw ito na parang kulog. Ang buong conference room ay natigilan. May nanlaki ang mga mata, may nakabitaw ng ballpen nang hindi namamalayan, may nakabukas ang bibig ngunit walang masabi. Ang direktor ay nanigas na parang estatwa, ang kanyang kamay ay nakabitin pa rin sa ere. Ang lalaking iyon, ang aking ama, ay bahagyang tumango, lumambot ang kanyang mga mata nang tingnan ako. Okay ka lang ba, anak? Huminga ako ng malalim at tumango. Okay lang po. Pagkatapos lumingon si Papa sa direktor, bumaba ang tono ng kanyang boses habang muling nagpapakilala. Ako ang pangunahing namamahala sa proyektong ito. Huminto siya sandali bago nagpatuloy dahan-dahan, ngunit malinaw ang bawat salita. At ang empleyadong katatanggal mo lang ay anak ko. Ang espasyo ay tila tuluyang nagyelo. Namutla ang direktor, nagsimulang mamo ang pawis sa kanyang noo. Hindi ko po alam, sabi niya ng pautal-utal. Itinaas ni Papa ang kanyang kamay para putulin ang sasabihin niya. Hindi na kailangan ng kung. Tiningnan niya ng diretso ang direktor. Dahil kung wala ako rito ngayon, ganito pa rin ang magiging pakikitungo mo sa iyong mga empleyado, hindi ba? Walang nangahas na magsalita. Umupo si Papa sa dulo ng mesa. Inilapag niya ang kanyang briefcase at mga dokumento, kalmado ang boses. Ngayon, mag-usap na tayo ng totoo. Nakatayo ako roon, sa gitna ng silid na ilang minuto lang ang nakalipas ay puno ng paghamak, ngunit ngayon ay nakakabinging tahimik. Naiintindihan ko na. Ang malaking alon na sinabi ni Papa ay opisyal nang dumating. At ang mga taong nanahimik sa harap ng aking kahihiyan ay sila na ngayong pinakakinakabahan. Pagkatapos ng sinabi ng aking ama, ang conference room ay binalot ng isang nakakatakot na katahimikan. Hindi ito katahimikan dahil sa respeto, kundi katahimikan ng mga taong biglang napagtanto na wala na sa kanilang kontrol ang sitwasyon. Ang direktor ay nanatiling tulala sa dulo ng mesa. Ang kanyang pilit na ngiti ay tuluyan ng nawala, pinalitan ng isang mukhang namumutla. Itinaas niya ang kanyang kamay para ayusin ang kurbata, ngunit halatang halata ang panginginig nito. Hindi ko pa siya nakitang ganoon. Dati siya palagi ang pinakamalakas magsalita, pinakadesidido, at hindi kailanman nagpakita ng pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Binuksan ni Papa ang kanyang briefcase, kinuha ang isang makapal na folder at inilapag ito sa mesa. Ang mahinang tunog niyon ay umaling-awngaw sa katahimikan na parang martilyo sa isang paglilitis. Bago tayo mag-usap tungkol sa kontrata, dahan-dahang nagsimula si Papa, gusto kong maintindihan kung paano pinapatakbo ang kumpanyang ito. Tumingin siya sa paligid bago huminto sa direktor. Sinabi mong tinanggal mo siya dahil hindi niya natugunan ang mga inaasahan. Gusto kong malaman kung ano ang basehan mo. Lumunok ang direktor. Aayon po sa panloob na pagsusuri, ilang mga pagkakamali sa trabaho. Hindi sumabat si Papa. Itinagilid lang niya ang kanyang ulo. Maging espesipiko ka. Lumingon ang direktor sa mga department head na para bang humihingi ng tulong. Ngunit ang mga taong kanina lang ay kumakampi sa kanya ay nakayuko na ngayon, nagkukunwaring abala sa kanilang mga dokumento. Walang nangahas na magsalita.
Nakatayo ako roon pinapanood ang eksena na may kakaibang pakiramdam. Hindi ito pagmamalaki o paghihiganti kundi isang uri ng pait. Dahil napagtanto ko na kapag nagbago ang kapangyarihan, ang katahimikang dating sumasakit sa akin ay bumabalik na ngayon sa kanila. Lumingon si Papa sa akin. Umupo ka anak. Medyo nagulat ako, pero hinila ko pa rin ang upuan at umupo sa dati kong pwesto. Ang buong silid ay sumusunod sa bawat kilos ko na para bang bawat galaw ko ngayon ay may ibang kahulugan. Nagpatuloy si Papa. Narinig ko ang buong kwento mula simula hanggang wakas. Nagulat ang direktor. Kailan pa po kayo nakikinig? Bahagyang ngumiti si Papa, ngunit hindi ito nagdala ng gaan ng loob. Mula noong nagsimula kang magturo ng daliri sa iba. Ang mga salitang iyon ay nagpatigas sa direktor. Inilapag ni Papa ang kanyang kamay sa folder. Nandito ang ulat sa progreso ng proyekto, ang kasaysayan ng mga pag-edit, mga palitan ng email. Malinaw kung sino ang gumawa, sino ang responsable sa bawat bahagi. Tumingala siya. At ang nakikita ko ang taong katatanggal mo lang ay ang siyang humawak ng pinakamaraming gawain at responsable sa mga pinakamahihirap na bahagi. Nagsimulang hindi mapakali ang ilang mga department head. May nagpunas ng pawis sa noo, may walang malay na pinapaikot ang bolpen sa kamay. Nagpatuloy si Papa malumanay, ngunit mabigat ang boses. Hindi ako nakikialam sa panloob na pamamalakad ninyo. Ngunit may karapatan akong magpasya kung ipagpapatuloy ko ang pakikipagtulungan sa isang kumpanyang ginagawang sakripisyo ang mga tao. Ang buong silid ay tila napigil ang hininga. Agad na nagsalita ang direktor. Ang nangyari po ngayon ay maaaring isang hindi pagkakaunawaan. Handa po akong pag-aralan muli ang aking desisyon. Tiningnan siya ng diretso ni Papa. Pag-aaralan mo ba dahil nakita mong ako ang partner o dahil napagtanto mong nagkamali ka? Hindi makasagot ang direktor. Tumayo si Papa, bumaba ang tono ng kanyang boses, bawat salita ay dahan-dahang binibitawan. Alam mo ba, hindi ko kailangan ng isang kumpanyang maganda ang kita kung ang kultura sa loob ay bulok. Lumingon siya sa akin. Gaano ka nakatagal nagtitiis dito, anak? Mahina akong sumagot. Sapat na panahon po para maintindihan ko na ang pananahimik ay hindi laging pagpapakumbaba. Tumango si Papa. Pagkatapos lumingon siya pabalik sa direktor. Itigil muna natin ang pulong na ito sa ngayon. Ang mga salitang iyon ay parang isang hatol na hindi na kailangan ng selyo. Kinuha ni Papa ang kanyang briefcase at tumayo. Bago umalis, idinagdag niya kalmado ngunit puno ng bigat. Tatawag ako ulit kapag sa tingin ko ay karapat-dapat nang makipagtulungan ang kumpanyang ito. Sumara ang pinto ng conference room sa likuran naming mag-ama. Sa loob ng silid na iyon, ang mga taong kanina lang ay tahimik sa harap ng aking kahihiyan, ay ngayon lang tunay na nakaunawa kung ano ang pakiramdam na maiwan sa takot. At alam ko ito ay simula pa lamang. Pagkasara ng pinto ng conference room sa aming likuran, doon ko lang napansin na hinihingal ako. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari na hindi pa naaayos ng isip ko ang aking mga emosyon. Mahaba at tahimik ang pasilyo. Ang puting ilaw ay tumatama sa malamig na sahig. Wala nang usapan, wala nang pilit na tawanan, tanging ang regular na tunog ng aming mga yapak. Nauunang maglakad si Papa tuwid ang tindig mabagal ngunit matatag ang bawat hakbang. Sumusunod ako, ang isip ko ay puno ng sari-saring iniisip. Pagdating namin sa elevator, huminto si Papa at lumingon sa akin. Nagsisisi ka ba? Tumingala ako, medyo nagulat. Nagsisisi po saan? Sa sobrang tagal mong pananahimik. Nag-isip ako ng ilang segundo at umiling. Hindi po pa. Kung hindi ako nanahimik ng matagal marahil, ay hindi ko makikita kung sino talaga sila ngayon. Bahagyang tumango si Papa, may bahid ng malalim na pag-iisip sa kanyang mga mata. Ang pagkilala sa tao ay minsan may kapalit. Samantala sa likod ng saradong pinto ng conference room, ibang-iba ang kapaligiran. Pagkaalis ni Papa, ang mabigat na katahimikan ay agad na napalitan ng mga naguguluhang tingin at malalalim na buntong hininga.
Napaupo ang direktor sa kanyang upuan, nakasapo ang dalawang kamay sa noo, basang-basa na pala ng pawis ang kwelyo ng kanyang damit. Isang department head ang nagsalita alanganin ang boses. Sir, ano sa tingin niyo ang ibig sabihin ng partner? Hindi agad sumagot ang direktor. Nakatitig siya sa pinto na para bang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Pagkaraan ng ilang sandali, bumulong siya. Ano pa ba pinag-iisipan nilang umatras? Nagbulungan ang lahat, may ilan na nagsimulang tunay na mag-alala. Kung hindi sila pipirma ng kontrata, tapos na ang proyektong ito. Hindi lang ang proyekto, sabi ng isa pa, kundi ang buong kumpanya. Ang mga tingin ay nagsimulang bumaling sa bakanteng upuan kung saan ako nakaupo kanina. Sa unang pagkakataon, tiningnan nila ang upuang iyon hindi na may paghamak kundi may takot. Dahil napagtanto nila na ang taong hinayaan nilang tapak-tapakan ay ang tanging koneksyon pala sa pagitan ng kumpanya at ng malaking partner. Hinampas ng direktor ang mesa. Tumahimik kayong lahat. Muling binalot ng katahimikan ang silid. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang nangyari ngayon ay hindi dapat kumalat. Walang sino man ang pwedeng mag-usap tungkol dito. Ngunit alam din niya na may mga bagay na hindi na kailangang sabihin para kumalat. Noong hapong iyon, bumalik ako sa aking mesa para ligpitin ang aking mga gamit. Sa pagkakataong ito, walang nangahas na magwalang bahala. May tumayo at tumingin sa akin. May nagkunwaring abala ngunit palihim na sumusulyap. Isang babaeng katrabaho na dati ay malamig sa akin ang mahinang nagtanong, "O, okay ka lang ba?" Ngumiti ako ng bahagya. Okay lang ako. Natigilan siya sa ngiting iyon. Marahil ay hindi niya inaasahan na pagkatapos ng lahat, kaya ko pa ring maging kalmado. Lumapit ang isa pang manager, mas mahina ang boses kaysa dati. Yung nangyari kaninang umaga, sana huwag mong dibdibin. Tiningnan ko siya, walang paninisi, walang pagiging palakaibigan. Hindi ko dinidibdib. Tinatandaan ko lang. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa kanya. Noong gabing iyon, pag-uwi ko, nakaupo na si Papa sa sala nagtimpla na ng kape. Hindi niya ako tinanong tungkol sa kumpanya o sa pulong. Nang papasok na ako sa aking silid, saka lang siya nagsalita. Magpahinga ka muna ng ilang araw. Lumingon ako. Paano po ang kumpanya? Humigop ng kape si Papa, mabagal ang boses. Ngayon, oras na para harapin nila ang kanilang mga ginawa. Naiintindihan ko. Hindi pa tapos ang alon. Nagsisimula pa lang itong kumalat tahimik, ngunit may sapat na lakas para anurin ang maraming bagay. At alam ko malapit nang may maghanap sa akin, hindi para humingi ng tawad, kundi para humingi ng tulong. 3 araw pagkatapos ng nakatakdang pulong na iyon, hindi ako bumalik sa kumpanya. Hindi dahil pinagbawalan ako, kundi dahil sinabi ni Papa na huwag muna akong magpakita. May mga bagay na kung saan kapag umatras ka ng isang hakbang, ang iba naman ang mapipilitang humakbang pasulong at mas malinaw na mailalantad ang kanilang tunay na pagkatao. Habang nasa bahay ako, nagsimulang umigting ang tensyon sa loob ng kumpanya. Ang balita na hindi pa pumipirma ang malaking partner ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa anumang internal na email. Nagsimulang magbulungan ang mga empleyado ngunit walang nangahas na magsalita ng malakas. Sunod-sunod ang mga pulong sa likod ng mga saradong pinto. Nagtatawagan ang mga department head sa kanilang mga opisina. Ang mga tawag sa telepono ay umaabot hanggang gabi. Ang direktor ay hindi na ang dating direktor. Ang lalaking dating nagturo sa akin sa gitna ng conference room ay ngayon ay nakaupo. Nang maraming oras sa harap ng kanyang mesa, nakatitig sa kanyang telepono. Tinatawagan niya si Papa. Isa, dalawa, tatlong tawag. Walang sinagot. Maingat na pumasok ang kanyang sekretarya. Sir, gusto niyo po bang subukan kong tawagan ulit? Iwinasiwas ng direktor ang kanyang kamay, pause ang boses. Hayaan mo na. Nagsisimula na siyang matanto ang isang katotohanang hindi niya naisip dati kapag sanay kang mag-utos. Maguguluhan ka kapag walang sumasagot sa iyong mga tawag. Sa loob ng kumpanya, kumalat ang pagkabahala. Ang mga dating kumampi sa direktor, ang mga dating sumali sa pagpuna sa akin sa mga pulong,
ay nagsimula nang matakot na sila ang managot. May mga tahimik na nagbubura ng mga lumang email, may mga nag-i-edit ng mga report na para bang hindi kailanman nagkaroon ng mga pagkakamali. Isang hapon, ang team leader na pinakamalamig sa akin ay lumapit sa aking mesa nang dumaan ako sa opisina para kunin ang natitirang gamit. Nag-atubili siya ng ilang segundo bago nagsalita. Pasensya na. Sa mga nangyari dati, hindi kita na ipagtanggol. Tiningnan ko siya kalmado ang mga mata. Hindi ko kailangan ng tagapagtanggol. Ang kailangan ko lang ay tratuhin ng patas. Yumuko siya at hindi na nagsalita. Sa ibang sulok, dalawang katrabaho na dati ay nag-uusap sa likod ko ang nagbubulungan. Kung nagsalita lang sana tayo noon, hindi sana ganito ngayon. Ngunit naiintindihan ko. Walang kung sa mga desisyong nangangailangan ng tapang. Noong gabing iyon, nakatanggap ng tawag si Papa. Tiningnan niya ang screen ng ilang segundo bago sinagot. Magsalita ka. Sa kabilang linya, mabilis na nagsalita ang direktor, wala na ang kayabangan sa boses. Yung nangyari noon ay hindi pagkakaunawaan. Napag-aralan ko na ang lahat. Umaasa po kami na bibigyan niyo kami ng pagkakataong itama ang mga pagkakamali. Nakinig si Papa nang hindi sumasabat. Nang matapos magsalita ang direktor, saka siya sumagot. Tumatawag ka sa akin bilang sino? Natahimik sandali ang direktor bago sumagot ng mas mahina. Bilang isang taong nangangailangan ng pakikipagtulungan. Bahagyang ngumiti si Papa. Ang pakikipagtulungan ay hindi nagsisimula kapag yumuko na ang iba. Nagsisimula ito kapag natuto kang rumespeto ng tao. At ibinaba niya ang telepono. Nakaupo ako sa tabi niya, hindi na nagtanong. Alam kong bawat salita ni Papa ay may layunin. Hindi kailangang sumigaw para mapilitang pagnilayan ng iba ang kanilang sarili. Sa mga sumunod na araw, nakatanggap ako ng maraming mensahe. May nangangamusta, may humihingi ng pagkakataong makipagkita, may nagpapadala ng mga salitang hindi nila naisip na sasabihin sa akin dati. Binasa ko ang mga ito ngunit hindi agad sumagot. Dahil naiintindihan ko na kapag takot ang mga tao na mawalan ng isang bagay, marami silang masasabing maganda. Ngunit kapag tuluyan na itong nawala, doon lang nila malalaman kung ano ang tunay na halaga. At alam ko malapit na. May isang taong mapipilitang lumapit sa akin ng direkta hindi bilang isang boss, kundi bilang isang taong nasa bingit ng pagbagsak. Isang hapon, habang nakaupo ako sa isang pamilyar na coffee shop, malapit sa bahay nag-vibrate ang telepono ko, isang hindi kilalang numero. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo bago sinagot. Ako to. Ang boses sa kabilang linya ay bumaba na wala na ang dating kayabangan. Ang dating direktor mo, nanahimik ako. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil inaasahan ko nang darating ang tawag na ito. Kung may oras ka, nagpatuloy siya, gusto kitang makausap. 5 minuto lang. Tumingin ako sa labas ng bintana. Dahan-dahan ang daloy ng trapiko, mas banayad ang hapon kumpara sa mga nakaraang araw. Sige, sagot ko, sabihin mo ang lugar. Nagkita kami sa mismong coffee shop na iyon, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang aming posisyon. Nauna akong dumating, huli siya. Nang pumasok siya, napansin kong hindi na kasing tatag ng dati ang kanyang paglakad. Maayos pa rin ang kanyang suit, ngunit halatang halata ang pagod sa kanyang muka. Hinila niya ang upuan at umupo sa tapat ko, may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ilang segundong katahimikan ang lumipas bago siya nagsalita. Yung nangyari noon, marami akong naging realisasyon. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy siya, mas mabagal ang boses. Nagkamali ako. Hindi dahil anak ka ng partner, kundi dahil nasanay akong gamitin ang kapangyarihan para diktahan ang kapalaran ng iba. Ang mga salitang iyon ay nagpaangat ng tingin ko sa kanya. Sa unang pagkakataon, narinig ko siyang magsalita ng walang kasunod na pero. Gusto kitang imbitahan pabalik sa kumpanya, sabi niya. Dating posisyon o mas mataas pa. Sweldo, benepisyo, kapangyarihan, lahat ay pwede kong ayusin. Bahagya akong ngumiti. Sa tingin niyo po ba babalik ako? Dahil dyan, natigilan siya. Ibinaba ko ang aking tasa ng kape.
Kung hindi po ang tatay ko ang partner niyo noon, tatawagan niyo po ba ako ngayon? Yumuko siya, hindi makasagot. Naging mabigat ang hangin sa pagitan namin. Hindi ako nagagalak, hindi rin ako galit. Isang malinaw na pakiramdam lang masyado ng malayo ang narating ng lahat para bumalik pa sa dati. Hindi po ako galit sa inyo. Nagpatuloy ako. Pero hindi ko rin makakalimutan kung paano niyo ako at ang iba pang mga tao tinrato. Bumuntong hininga siya. Anong gusto mong gawin ko? Tiningnan ko siya ng diretsyo. Wala po akong gustong makuha para sa sarili ko. Gusto ko lang maintindihan niyo na may mga desisyong kapag nagawa na hindi na mababawi. Matagal siyang nanahimik. Nang tumayo siya para umalis, bumulong siya. Kung magbago ang isip mo, bukas pa rin ang pinto. Hindi ako sumagot. Pinanood ko ang kanyang anino na unti-unting nawawala sa likod ng pinto ng coffee shop. Sa kalooban ko gumaan ang pakiramdam ko. Noong gabing iyon tinanong ako ni Papa, ano na ang plano mo? Nag-isip ako sandali bago sumagot. Ayoko pa pong bumalik pero ayoko rin pong isara ang pinto. Tumango si Papa may kasiyahan sa kanyang mga mata. Iyan ang sandaling nagsisimula ka ng maging may-ari ng sarili mong buhay. Tumingin ako sa labas habang dumidilim. Malinaw kong naunawaan, hindi pa tapos ang laban na ito. Nagbago lang ito ng yugto isang yugto kung saan hindi na ako ang pinipili, kundi ako na ang may karapatang pumili. Pagkatapos ng aming pagkikita sa coffee shop, wala na akong natanggap na tawag mula sa direktor. Hindi dahil sumuko na siya, kundi dahil abala na siya ngayon sa pagkapit sa sarili niyang posisyon. Ang mga sumunod na nangyari sa kumpanya ay nalaman ko hindi mula sa mga tsismis, kundi mula mismo sa mga taong dati ay nanahimik. Sila na ngayon ang kusang lumalapit sa akin na para bang ako ang huling salbabida sa gitna ng malakas na alon. Tumawag sa akin ang isang dating kaibigan sa projects department mahina at nagmamadali ang boses. Magulo na dito. Pinagpapaliwanag na ng mga shareholder ang management. Tinatanong nila ng detalyado ang tungkol sa proyekto ng malaking partner. Hindi ako nagulat. Kapag ang isang malaking kontrata ay naantala, hindi lang bakit ang itatanong ng mga tao, kundi sino. At kapag nagsimula ng magtanong ng sino, lahat ng proteksyon ay nagiging marupok. Sunod-sunod na ipinatawag sa pulong ang direktor. Ang mga lumang report ay hinalungkat ang mga email na dati ay tila walang halaga ay naging ebidensya na ngayon. Ang mga pirma na mabilis na ginawa noon ay sinusuri na ngayon bawat guhit. May mga pangalang nagsimulang mabanggit at may mga taong nagsimulang matakot na mabanggit. Nabalitaan kong isang vice president ang nag-file ng mahabang leave, isang team leader ang nag-apply para malipat ng departamento. Ang mga taong dati ay buong kumpiyansang nakatayo sa likod ng direktor ay sila na ngayong unang umiiwas sa kanya. Walang gustong manatili sa isang lumulubog na barko. Isang hapon, habang nagbabasa ako ng mga dokumento sa bahay, muling nag-vibrate ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, ibang numero. Sinagot ko. Hello, miss. Isang boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumunog mabagal at malinaw. Ako ang kinatawan ng mga strategic shareholder ng dati mong kumpanya. Bahagya, akong napakunot noo. Opo, ano po ang maipaglilingkod ko? Gusto ka naming makausap. Nagpatuloy siya. Bilang isang taong lubos na nakakaunawa sa nangyayari sa loob. Nanahimik ako ng ilang segundo bago sumagot. Sige po, pero hindi ako pupunta bilang isang empleyado. Sa kabilang linya, bahagya siyang tumawa. Hindi ka rin namin gustong imbitahan sa ganoong kapasidad. Di ang pagkikita ay naganap 2 araw pagkatapos sa ibang opisina, hindi sa dati kong kumpanya, hindi rin sa kumpanya ni Papa. Isang neutral na lugar. Dahil dito, malinaw kong naunawaan na hindi ito isang maliit na usapan. Ang lalaking kaharap ko ang unang nagsalita. Sinuri namin ang lahat ng ulat ng proyekto. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa iyong analysis, matagal nang bumagsak ang proyektong iyon. Tiningnan ko siya, hindi nagmamadaling sumagot. Ang problema, nagpatuloy siya, ay pinag-iisipan namin ang isang restructuring at kailangan namin ng isang taong nakakaintindi sa trabaho, ngunit hindi nakatali sa mga lumang relasyon. Bahagya akong ngumiti. Ako po ba ang tinutukoy ninyo?
Tumango siya. Gusto ka naming imbitahan na sumali sa isang bagong proyekto hiwalay sa kasalukuyang management. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa akin ng matagal. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil naiintindihan ko na ito ang sandali kung saan ang lahat ay liliko sa ibang direksyon. Noong gabing iyon, ikinuwento ko ito kay Papa. Hindi siya nagulat, isang tanong lang ang binitiwan niya. Ano ang gusto mo? Matagal akong nag-isip bago sumagot. Ayoko pong bumalik para patunayan na tama ako. Gusto kong sumulong para patunayan na karapat-dapat ako. Ngumiti si Papa malalim at may init ang kanyang mga mata. Kung ganoon, tunay ka ng lumaki anak. Sa labas ang dati kong kumpanya ay patuloy na nagkakagulo. Ang direktor ay patuloy na nagsisikap na ayusin ang mga bagay-bagay. Ngunit alam ko na may mga lamat na kapag nailantad na sa liwanag, hindi na maitatago pa. At ako, sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, ay hindi na nakatayo sa isang pintuan naghihintay na iba ang magdesisyon. Nakatayo ako ngayon sa harap ng isang bagong pinto, kung saan kapag pumasok ako, hindi na ako ang empleyadong tinanggal sa harap ng lahat. Ako na ang inimbitahan, pinakinggan at may karapatang magsabi ng oo o hindi. Pagkatapos ng pagkikita sa kinatawan ng mga strategic shareholder, hindi ako agad nagbigay ng desisyon. Kailangan ko ng panahon, hindi para timbangin ang mga pakinabang at kawalan, kundi para tanungin ang aking sarili ng isang simpleng tanong. Para saan ako lumalakad? Sa mga araw na iyon, pinabagal ko ang takbo ng aking buhay. Maagang gumigising para ipagtimpla si Papa ng kape. Sa hapon, binabasa ko muli ang mga lumang dokumento, ang mga analysis na dati ay naging dahilan para ituring akong hindi marunong makisama. Sa unang pagkakataon, tiningnan ko ang panahon ko sa dating kumpanya, hindi na may sama ng loob, kundi may kalinawan ng isang taong nakalampas na. Napagtanto ko na kung babalik ako, haharapin ko ang mga tingin na nagkukunwaring nagsisisi ang mga paghingi ng tawad na hindi para sa tao kundi para sa sitwasyon. At ayoko nang mamuhay ng ganoon. Habang nag-iisip ako, nagsimulang malubog sa tunay na krisis ang dati kong kumpanya. Naging mas tensyonado kaysa inaasahan ang pulong ng mga shareholder. Ang kontrata sa malaking partner ay opisyal na itinigil ng walang katiyakan. Ang inaasahang daloy ng pera ay hindi dumating sa tamang oras na nagpatigil sa maraming mga plano. Ang mga proyektong dati ay ingrandeng ipinapakilala ay tahimik na nawala sa mga ulat. Ang direktor ay pinagpaliwanag sa bawat desisyon niya sa nakalipas na 6 na buwan. Ang kanyang mga dating matatalas na salita ay naging pautal-utal at putol-putol. Wala nang sino mang nagsasalita para sa kanya. Ang mga dating kumampi sa kanya ay pinili na ngayong manahimik para protektahan ang kanilang sarili. Nabalitaan kong sa isang internal na pulong nagalit siya, hinampas ang mesa at sinisi ang kanyang mga tauhan sa kawalan ng katapatan. Ngunit naiintindihan ng lahat ang katotohanan, walang nananatiling tapat sa isang taong hinihila ang lahat pababa. Isang gabi nag-vibrate ang telepono ko. Ang direktor. Matagal kong tiningnan ang screen bago sinagot. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay paos at pagod. Nabalitaan kong inimbitahan ka sa bagong proyekto. Hindi ko itinanggi. Opo. Nanahimik siya ng ilang segundo. Kung babalik ka, handa akong ibigay sa iyo ang buong kapangyarihan. Bumuntong hininga ako at dahan-dahang nagsalita. Hindi po ako umalis dahil sa kawalan ng kapangyarihan. Umalis po ako dahil sa kawalan ng respeto. Wala na siyang sinabi. Natapos ang tawag sa katahimikan. Noong gabing iyon, nagpasya ako. Tinawagan ko ang kinatawan ng mga shareholder. Tinatanggap ko po ang alok, pero may kondisyon ako. Sabihin mo, kailangan ko ng kalayaan sa aking propesyon at hindi ako sasali sa anumang desisyon na may kinalaman sa paghihiganti. Sa kabilang linya, tumawa ang lalaki. Iyan mismo ang kailangan namin. Pagkababa ng telepono, matagal akong nakaupo sa tabi ng bintana. Sa labas, nagsimula ng umilaw ang syudad. Ang mga dilaw na ilaw ay magkakasunod parang isang mahabang daan
na bumubukas sa harap ko. Hindi ako nakaramdam ng pagmamalaki o tagumpay. Naramdaman ko lang na hindi ako lumingon pabalik. Ilang araw pagkatapos ang balita tungkol sa pansamantalang pagsususpinde sa direktor ay kumalat sa loob ng dati kong kumpanya. Hindi maingay, hindi madrama. Isang maikling anunsyo lang na sapat na para isara ang isang kabanata. Binasa ni Papa ang balita at lumingon sa akin. Nalulungkot ka ba, anak? Umiling ako. Hindi po. Nararamdaman ko lang na sa wakas ang lahat ay bumalik na sa tamang lugar. Tumango si Papa, malalim ang boses. Iyan ang karma. Naiintindihan ko. Hindi lahat ng natatanggal sa trabaho ay mali at hindi lahat ng nasa mataas na posisyon ay tama. Ngunit sa malaut madali ang paraan ng pakikitungo ng isang tao sa iba ay babalik para bigyang kahulugan kung sino talaga siya. At alam ko mula sa araw na iyon, hindi na ako babanggitin bilang ang empleyadong tinanggal sa harap ng isang partner, kundi bilang isang taong nakalampas sa isang pagsubok hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng isang desisyong hindi lumingon pabalik. Sa unang araw ko sa bagong opisina, banayad ang sikat ng araw. Hindi ito ang matinding init ng tag-araw, kundi ang uri ng sikat na nagpapagaan ng kalooban. Ang gusali ay nasa sentro ng lungsod, hindi magarbo, ngunit ang lahat ay maayos at propesyonal, mula sa gwardiya sa receptionist hanggang sa paraan ng pagbati ng mga tao sa isa't isa. Pumasok ako bilang isang taong inimbitahan, hindi bilang isang aplikante. Ang unang pulong ay ginanap sa isang silid na mas maliit kaysa sa conference room 12 noon, ngunit ang kapaligiran ay ibang-iba. Walang mga matang mapanuri, walang nakakailang na katahimikan. Sa halip, may mga direktang tanong, malinaw na palitan ng ideya at higit sa lahat pakikinig. Isang miyembro ng project team ang tumingin sa akin at dahan-dahang nagsalita. Inimbitahan ka namin hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa kung ano ang nagawa mo. Ang mga salitang iyon ay bahagyang nagpatigil sa akin. Bigla kong napagtanto na matagal na panahon na mula noong huli akong nakarinig ng ganoong papuri sa trabaho. Ang bagong trabaho ay hindi madali. Malaki ang sakop at mahigpit ang mga deadline. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang protektahan ang sarili ko mula sa mga mapaghinalang tingin. Kailangan ko lang mag-focus sa paggawa ng aking trabaho ng maayos. Bawat opinyon na ibinibigay ko ay kinikilala. Bawat numerong ipinapakita ko ay tinatanong at sinusuri, hindi para pabagsakin kundi para maintindihan. Isang hapon, habang nakikipag-usap ako sa team, nag-vibrate ang telepono ko. Isang pamilyar na numero mula sa dati kong kumpanya. Hindi ko sinagot. Hindi dahil umiiwas ako, kundi dahil naiintindihan kong wala na ako sa posisyon para magpaliwanag. Ngunit mas maliit ang mundo kaysa sa inaakala ko. Sa isang seminar na dinaluhan ko, hindi nagtagal nakita ko ang ilang mga dating katrabaho. Ang mga taong dati ay dumadaan lang sa akin na parang hindi ako umiiral, ay sila na ngayong kusang lumalapit. Matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka na? Ngumiti ako at magalang na nakipagkamay. Ganito pa rin, nagtatrabaho lang sa ibang kapaligiran. May bahid ng gulat at pagtatasa sa kanilang mga mata. Hindi ko na kailangang magtanong. Alam kong kumalat na ang balita. Hindi maingay ngunit sapat na para muling suriin ng mga tao ang kanilang mga opinyon. Isang kasama nila ang bumulong. Nabalitaan namin malaki daw ang atensyon na nakukuha ng bago mong proyekto. Tumango ako. Sinusubukan po namin ang aming makakaya. Walang pagyayabang, walang pagmamalaki, ngunit hindi na rin ako umiiwas. Noong gabing iyon, late akong umuwi. Hinihintay pa rin ako ni Papa para sa hapunan. Tiningnan niya ako at ngumiti. Iba ka na ngayon. Paano po naging iba? Tanong ko. Hindi dahil sa posisyon mo, sabi ni Papa, kundi dahil mas tuwid na ang tindig mo. Tumawa ako, ngunit sa kalooban ko, naiintindihan ko. Ang pagiging tuwid na iyon ay hindi nagmula sa pagiging pinahahalagahan, kundi sa pagkawala ng takot na itulak sa isang tabi. Sa isang lugar sa lungsod, ang dati kong kumpanya ay patuloy na nagpupumilit sa proseso ng restructuring. Ang mga dating may hawak ng kapangyarihan
ay kailangan ng matutong makinig. Ang mga dating nanahimik ay kailangan ng harapin ang kanilang mga piniling desisyon. At ako sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay hindi na pumapasok sa trabaho ng may pag-aalinlangan. Hindi ko kailangang patunayan na mas magaling ako kanino man. Kailangan ko lang patunayan na karapat-dapat ako sa landas na tinatahak ko. At alam ko mahaba pa ang daan sa hinaharap, ngunit kahit papaano mula sa araw na iyon, walang sino man ang maaaring magturo sa akin ng daliri. Hindi dahil mas nakakatakot ako, kundi dahil alam ko na ang aking sariling halaga. Ang bagong proyekto ay pumasok sa pinakamahalagang yugto ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Pagkatapos lang ng mahigit isang buwan, ang dami ng trabaho ay dumagsa na parang isang malaking alon hindi nagbibigay ng pagkakataong huminga. Ang mga numero sa mga plano ay hindi na mga haka-haka. Ito ay pera, reputasyon at oras ng napakaraming tao. Ang pulong noong araw na iyon ay tumagal ng halos 3 oras. Maliwanag ang silid, tuloy-tuloy ang takbo ng aircon, ngunit lahat ay nakakaramdam ng init. Nakatayo ako sa harap ng screen. Ipinapaliwanag ang huling bersyon ng plano, hindi ang pinakamagandang plano, kundi ang planong may pinakamababang panganib. Pagkatapos kong magsalita, isang miyembro ng management ang nagsalita. Kung susundin natin ang direksyong ito, bababa ang kita. Tumango ako. Opo, ngunit kung hindi natin ito susundin ang panganib, ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng lahat. Natahimik ang buong silid. Alam ko na ito ang sandali kung saan lahat ng mata ay nakatuon sa akin, hindi na dahil sa kuryosidad, kundi dahil sa pagtitimbang. Nagbibigay sila ng tiwala o binabawi ito. Sa huli, ang pinuno ng proyekto ay nagsalita. Pipiliin natin ang plano mo. Walang pumalakpak, walang nagpakita ng tuwa. Ngunit naiintindihan ko na iyon ang tunay na pagsang-ayon, isang bagay na wala ako sa dati kong pinagtatrabahuhan. Noong hapon, pagbalik ko sa aking mesa, ipinaalam ng sekretarya na may bisita akong gustong makausap. Tumingala ako, medyo nagulat. Puno ang schedule ko sa araw na iyon. Kilala ka na raw niya dati, bulong niya. Lumabas ako sa reception area at nang makita ko ang lalaking tumayo para batiin ako. Naintindihan kong nagawa ng nakaraan na mahanap ang daan pabalik, ang dati kong direktor. Mukha siyang mas matanda kaysa noong huli kaming nagkita sa coffee shop, hindi dahil sa edad, kundi dahil sa kanyang mga mata. Mga mata ng isang taong dumaan sa napakaraming gabing walang tulog. Nakatayo siya roon, medyo alanganin malayo sa dating kilos ng isang taong sanay mag-utos. Hindi ako naparito para manggulo. Una niyang sinabi, mahina ang boses. Gusto ko lang makipag-usap ng ilang minuto. Umupo ako sa tapat niya, hindi tensyonado, hindi rin pala kaibigan. Magsalita po kayo. Tumingin siya sa paligid ng silid at dahan-dahang nagsalita. Nabalitaan kong ikaw ang namamahala sa proyektong ito. Opo. Magaling ang ginagawa mo, sabi niya nang walang anumang kondisyon. Ang mga salitang iyon ay bahagyang nagpatigil sa akin. Hindi dahil kailangan ko ng papuri, kundi dahil ito ang unang beses na nagsalita siya bilang isang kapantay. Naparito ako, nagpatuloy siya para sabihin ang isang bagay na dapat ko nang sinabi noon pa. Bahagya siyang yumuko. Noong araw na iyon nagkamali ako. Hindi lang sa iyo kundi sa sarili ko. Natahimik ang paligid. Tiningnan ko siya at malinaw na nakita ang isang bagay, wala ng kapangyarihan ang lalaking ito para pagtakpan ang kanyang ego. Hindi ko po kailangan ng paumanhin ninyo, sabi ko. Ngunit kinikilala ko po ang pagpunta ninyo rito. Tumango siya. Nang tumayo siya para umalis, huminto siya sandali. Pinili mo ang tamang landas. Pinanood ko siyang mawala sa likod ng salaming pinto. Sa aking puso, wala nang bigat tulad ng dati. May mga pagkikitang hindi para magdugtong, kundi para isara ang isang kabanata. Noong gabing iyon, late akong umuwi. Naghihintay pa rin si Papa. Nang ikwento ko ang nangyari, sinabi lang niya, nakikita mo ba anak? Darating ang panahon, hahanapin ka ng mga tao, hindi dahil sa kung kaninong anak ka, kundi dahil sa kung sino ka. Tumango ako.
Sa labas tumatakbo pa rin ang proyekto, naroon pa rin ang pressure, hindi pa tapos ang mga hamon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na nararamdaman na mag-isa akong lumalaban. Nandito ako hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa bawat hakbang na ginawa ko kasama na ang mga pinakamasasakit na hakbang. At naiintindihan ko mula sa sandaling ito, anuman ang mangyari, hinding-hindi na ako babalik sa posisyon ng isang taong tinuturuan ng daliri. Ang mga huling araw ng proyekto ay dumaan ng napakabilis na hindi ko namalayan kung saan napunta ang oras. Bawat umaga pagpasok sa opisina, malinaw kong nararamdaman ang bigat na pasan ng lahat. Walang nagsasalita, ngunit naiintindihan ng lahat na kahit isang maliit na pagkakamali sa yugtong ito ay maaaring magpabagsak sa lahat ng pinaghirapan sa loob ng maraming buwan. Ang huling pulong ay ginanap isang maagang umaga, bahagyang umuulan. Ang mga patak ng ulan sa bintana ay nag-iwan ng malabong mga guhit, katulad ng aming nararamdaman, tensyonado at puno ng pag-asa. Nakaupo ako sa dati kong pwesto, sa harap ko ang huling folder ng mga dokumento. Nang tumayo ang pinuno ng proyekto para ipahayag ang resulta, halos lahat sa silid ay napigil ang hininga. Ang plano ng pag-aayos ay nakatulong sa proyekto na malampasan ang pinakamapanganib na yugto. Malinaw niyang sinabi. Nakontrol ang mga gastos, nasunod ang timeline, at higit sa lahat napanatili ang tiwala ng ating partner. Ilang buntong hininga ang narinig. Hindi maingay ngunit sapat na para maintindihan ng lahat na nagtagumpay kami. Hindi ako agad ngumiti. Nanatili lang akong nakaupo, nararamdaman ang isang kakaibang pakiramdam na umuusbong sa aking puso. Hindi ito tagumpay, kundi ang gaan ng loob ng isang taong natapos na ang pinakamahirap na bahagi ng daan. Pagkatapos ng pulong, pinaiwan ako. Tiningnan ako ng diretso ng pinuno ng proyekto at sinabi, gusto naming manatili ka na may mas malaking responsibilidad. Hindi ako nagulat, ngunit hindi rin ako nagmadaling sumagot. Kailangan ko po ng oras para mag-isip, sabi ko. Noong hapong iyon, matagal akong naglakad. Maingay pa rin ang lungsod, ngunit sa loob ko ay may kakaibang katahimikan. Naalala ko ang araw na tinuro ako sa harap ng conference room, ang mga tahimik na tingin ng mga tao sa paligid, at pagkatapos ay ang sandali ngayon kung saan walang sino mang kailangang magsalita para ipagtanggol ako. Dahil nakatayo na ako sa sarili kong mga paa. Pag-uwi ko, nakaupo pa rin si Papa sa mesa. Ang dilaw na ilaw ay tumatama sa kanyang muka na mas marami ng guhit kaysa dati. Umupo ako sa tapat niya at dahan-dahang nagsalita. Tapos na po ang proyekto pa. Tumango siya. Ano ang nararamdaman mo? Nag-isip ako sandali. Nararamdaman ko pong wala na akong kailangang patunayan pa. Ngumiti si Papa. Iyan ang sandaling tunay ka ng malaya. Ilang araw pagkatapos sinagot ko ang alok. Pumayag akong magpatuloy hindi dahil sa posisyon, kundi dahil nakikita kong makakalikha ako ng halaga rito. Hindi ako bumabalik para punan ang nakaraan. Nananatili ako para buuin ang hinaharap. Mabilis na kumalat ang balita. Hindi maingay ngunit sapat na para muling pagnilayan ng mga dating humahamak sa akin. Hindi ko sila nakita at hindi ko rin kailangang makita, dahil naiintindihan ko na ang paglago ay hindi nangangailangan ng manonood. Sa huling gabi ng yugtong iyon, tumayo ako sa tabi ng bintana ng opisina. Pinanood ko ang pag-ilaw ng lungsod, ang mga ilaw na magkakasunod na parang mga daan na maaari kong tahakin. Sa pagkakataong ito, hindi ako takot na maligaw, dahil naiintindihan ko na ng malinaw ang isang bagay. May mga pagsubok na dumarating hindi para wasakin tayo, kundi para turuan tayong tumayo ng mas tuwid sa gitna ng buhay. At mula sa sandaling iyon, alam ko na saan man ako mapunta, hinding-hindi na ako magiging ang taong tinuturuan ng daliri. Noong umagang iyon, mas maaga akong dumating sa kumpanya. Tahimik ang opisina. Ang sikat ng araw sa umaga ay dumadaan sa bintana, kumakalat sa sahig na parang isang paalala na ang lahat ay lilipas din. Nakatayo ako roon ng ilang minuto, hindi binubuksan ang computer, hindi nagbabasa ng email, hinahayaan lang na mapanatag ang aking kalooban.
Ang daan na aking tinahak ay malinaw na bumalik sa aking isipan mula sa isang empleyadong tinanggal sa harap ng conference room hanggang sa isang taong nakaupo sa posisyong ito na may karapatang pakinggan at respetuhin. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago sa akin ay hindi ang posisyon, kundi ang paraan ng pagtingin ko sa mga tao. Dati, akala ko ang tinalikuran at hindi pansinin ang pinakamasakit. Ngayon ko lang naintindihan na mas masakit kapag hinayaan mong ang kalupitan ng iba ay baguhin ka at gawin kang ibang tao. Halos malapit na akong mapunta roon, ngunit buti na lang at huminto ako sa tamang oras. Isang gabi ng katapusan ng linggo, nagkakape kami ni Papa. Hindi namin pinag-usapan ang trabaho o ang proyekto, kundi mga ordinaryong kwento tungkol sa mga dati naming kapitbahay sa mga araw na mahirap pa si Papa, sa mga pagkakataong hinamak din siya dahil sa kanyang pinagmulan. Tiningnan ako ni Papa at dahan-dahang nagsalita. Alam mo ba, anak, maaaring malampasan ka ng mga tao sa isang panahon, pero hindi ka nila malalampasan habang buhay. Ang mahalaga ay huwag mong iwawala ang iyong sarili para lang manalo laban sa iba. Tumango ako. Sa sandaling iyon, isang bagay ang malinaw kong naunawaan. Kung noong araw na iyon, ay sumagot ako kung nakipagtalo ako, kung hiniling kong makialam si Papa, nang mas maaga marahil ay mas mabilis akong nanalo. Ngunit hindi ako lalago tulad ng kung sino ako ngayon. Ilang buwan pagkatapos nagkataong nakasalubong ko ang isang dating katrabaho. Nagbatian lang kami, hindi binalikan ang nakaraan, walang nagtanong kung sino ang tama o mali. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw kong nakita ang isang pagkakaiba, isang huling paggalang. At sapat na iyon. Hindi ko kailangan ng paumanhin mula sa lahat, hindi ko kailangan ng sinumang umamin na nagkamali sila. Dahil sinagot na sila ng buhay. At ako nagpatuloy ako ng walang ingay, nagtrabaho, natuto, nagkamali, at itinama at pinanatili ang tama. Hindi na ako takot na mapaalis dahil alam kong ang aking halaga ay wala sa kamay ng sinuman. Kung kailangang magtapos ang kwentong ito sa isang bagay, marahil ay ito iyon. May mga pagkakataon sa buhay na ikaw ay minamaliit, hinihiya at itinutulak sa isang tabi. Hindi dahil sa kulang ka, kundi dahil nasa maling lugar ka kasama ang mga maling tao. At kapag nagkaroon ka ng sapat na pasensya para malampasan iyon, sapat na kalinawan para hindi maging isang taong mapait, darating ang araw na tatayo ka sa isang posisyon kung saan wala ng sino mang mangangahas na ituro ka ng daliri. Hindi dahil nakakatakot ka, kundi dahil natutunan mo nang tumayo ng tuwid sa mundong ito. Aral na makukuha sa kwento. May mga pagkakataon sa buhay na tayo ay minamaliit. Hindi dahil sa tayo ay kulang, kundi dahil tayo ay nasa maling lugar at nagtitiwala sa maling tao. May mga taong pinipiling mag-ingay para patunayan ang kanilang sarili at mayroon ding mga taong pinipiling manahimik at maghintay ng tamang panahon. Ang pananahimik ay hindi kahinaan. Ito ay isang paraan para makita ng malinaw ang puso ng mga tao para malaman kung sino ang tunay na karapat-dapat manatili sa iyong tabi. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin ng isang simpleng bagay, huwag hayaang ang kalupitan ng iba ang mag-alis ng iyong pagkatao. Huwag dahil sa itinulak ka sa isang tabi ay makalimutan mo ang iyong sariling halaga. Kapag namuhay ka ng may kabutihan at nagtrabaho ng marangal, sa malaot madali ibabalik sa iyo ng buhay ang isang posisyong nararapat para sa iyo. Hindi kailangang makipag-agawan, hindi kailangang magtanim ng sama ng loob. Kailangan mo lang tumayo ng tuwid at magpatuloy. Dahil sa huli, ang nagwawagi ay hindi ang taong pinakamaraming sinabi, kundi ang taong hindi hinayaang sirain ng kapaitan ang kanyang puso.